And look at, after 40 years, 40 plus 40, that is 80. Another 40 years, pinangunahan niya ang bansang Israel mula sa Ehipto na ito'y makalabas at dalhin sa lupang ilang na dapat sana sa lupang pangako. Amen? For 40 years again sa kanyang buhay, nagpaikot-ikot sila sa ilang. And look at, now, let me tell you this. Are you ready? No? Okay? In the same chapter, okay? Look at here on verse 35. Sorry, verse 34. For you to fully understand kung ano yung sinasabi ko. I have certainly seen the oppression of my people in Egypt and have heard their groans, and I have come down to rescue them. Come now, and I will send you to Egypt. Sino nagsasalita nito? Ang Diyos. Look at verse 35. This Moses whom they disowned, saying, who made you a ruler and a judge? Is the one who God sent to be both a ruler and a deliverer with the help of the angel who appeared to him in the thorn bush? This man led them out, performing wonders and signs in the land of Egypt, and in the Red Sea, and in the wilderness for 40 years. Is that right? 37. This is the Moses who said to the sons of Israel, God will raise up for you a prophet like me from your brethren. 38. This is the one who was in the congregation in the wilderness together with the angel who was speaking to him on Mount Sinai, and who was with our fathers and received living oracles to pass on to you. Now, look at this. Alam nyo kung ano yung ginawa ng Diyos kay Moses? You know what happened? Plano ng Diyos na sa pamamagitan ni Moses, di ba? Madala niya, pangunahan niya ang bayan ng Israel o ang bayan ng Diyos patungo sa lupang pangako. Is that true? Is that true? Kaso, dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga tao na pinangungunahan ni Moses, hinayaan na lang ng Diyos na sila ay magpaikot-ikot sa ilang. But you know, habang sila ay nasa ilang or wilderness, look at here on verse 38. This is the one who was in the congregation in the wilderness together with the angel who was with our fathers and who received living oracles to pass on to you. No? In sa Tagalog translation, verse 38, sabi rito, siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang. Siya ang nakipag-usap sa anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok Sinai. Are you with me? Amen? Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Sinong tinutukoy dito? Si Moses. Is that right? Now, look at this. No, makikita mo kung ano yung ginawa ni Moses, siya bilang binago ng Diyos at siya bilang isinugo ng Diyos. Saan? Saan? Sa bayan ng Israel. And can you imagine, maging sa wilderness, sa panahon ni Moses, ay meron tinatawag the church, no, in the wilderness. Where did I get the church in the wilderness? Remember the word congregation. Look at. This is the one who was in the congregation
in the wilderness, together with the angel who was speaking to him on Mount Sinai. Remember this. Remember this? So, sa madaling salita, listen to me, sa panahon pa lamang ni Moses, no, malinaw saan? No, kay Moses, no, at malinaw din sa Diyos kung ano ang nais niya na makita sa bayan ng Diyos. Nagkakaunawaan ho ba tayo o malabo sa inyo? What do you think? Okay. Amen? So look at this. Okay? So, ano ang nais kong sabihin sa inyo? There is a church in the wilderness from the very beginning. And who is their pastor? Moses, the son of God. The man of God. Are you with me? You know, ano ang plano ng Diyos sa Moses na ito at sa bayan ng Israel from the very start? Listen, bigyan ng katuparan ng plano ng Diyos sa kanyang ipinangako sa saan? Sa kanilang mga forefathers. Sino ang forefathers nila? Abraham, Isaac, and Jacob. Remember that? Ano ang pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob? You know what? Nadalhin sa lupang pangako from the start ang bayan ng Israel. Amen. Tama po ba? But you know what? Habang ang bayan ng Diyos ay nasa ilang or wilderness, you know, ang Diyos ay patuloy na bumababa sa kanilang kalagitnaan. Patuloy silang kinakatagpo. That's why merong tinatawag na the congregation or the church in the wilderness. Did you get this? Did you get this point? No? Why? Na kung saan, if you remember, no, sa pamamagitan ni Moses na nakatanggap ng salita ng Diyos, ang bawat salita na kanyang tinatanggap mula sa Diyos at kung paano siya kinakatagpo ng Diyos sa bundok ng Sinai, you know, ito yung dinadala niya. Ano yung dala niya? Ang salita ng Diyos. Saan? Sa kongregasyon ng Diyos. In the wilderness. Tama ba? Anong ginagawa niya? Ine-educate niya, itinuturo niya sa mga taong ito kung ano ang nasa puso ng Diyos. Kung ano ang nais ng Diyos. Kung ano ang plano ng Diyos from the start. Read your Bible. Now, I'm just giving you the summary. Why? It's because we don't have enough time para ito ay buksan. Tama po ba? Tama po ba? That's why I'm giving you the summary. Para maunawaan ninyo, maging sa panahon ni Moses, malinaw sa kanila kung ano ang kanilang tinutumbok. Ano ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Did you get this? I hope and pray na maging sa ating panahon ngayon, listen to me, na ngayon ay high-tech na ang lahat. Meron ng microphone, meron ng multimedia, meron ng computer, meron ng internet. I hope and pray na this time, mas mapabilis yung alin, yung pag-usad sa plano ng Diyos. Sa buhay ng bawat isa sa atin. Did you get this? Now look at. Balikan natin yung alin. Yung pinag-uusapan natin kanina, you need a company of people who are willing to give their life just to fulfill the mandate. Now, dapat mong ma-identify saan? Sa iyong lugar. Tama ho ba? Sa ating kalagitnaan, kung sino yung mga tao na kung saan ay handang tumupad sa mandato ng Diyos. Sa ating kapulungan, sa kongregasyong ito, do you believe this is the congregation of Jesus? Are you sure? Oh, come on.
Amen? Amen? It's like the church in the wilderness. Amen? Now, hindi natin pwedeng sabihin this is the church, no? In the wilderness. Why? Wala na tayo sa wilderness. But we can say, no, the church of Jesus Christ on these last days. Amen. But siguraduhin natin na alam natin kung paano maging church of Jesus Christ. Hello? Look at this. Let's go back here. Church, listen to me. I hope and pray, no, na this time, malinaw sa atin, na identify natin kung sino yung willing at kung sino yung hindi willing. True. If you think you are willing, no, to give your life just to fulfill the mandate, I salute you. Why? It's because ito yung matagal nang hinahanap ng Diyos, like Moses. Are you with me? Like Moses. No? Makita mo kung ano yung kanyang give up sa kanyang buhay. Why? It's because the moment na in-stir up ng Diyos yung kanyang spirito, then, no? In fact, from the very start, alam niya na siya ay deliverer sa bayan ng Israel. What about you? Malinaw din ba sa iyo to? You are a what? A deliverer for this city, for your respective area, for your respective community. Hello? Pastor, sino bang i-deliver doon? Yun ang problema. Kung hindi mo alam kung sino yung mga i-deliver doon, that is the big problem again. Ang tanong, dapat ba alam mo sa sarili mo kung sino yung mga tao na dapat i-deliver? Yes. Tama ba? Naunawaan niyo po ba yung sinasabi natin? O pinag-uusapan natin dito? Tayo po ba ay naririto pa rin? Amen? Sa madaling salita mga kapatid, nais kong sabihin sa bawat isa sa inyo, no? Sabi dito kanina, God will give you a strategy to make these things possible. Tama ba? Gusto natin na magkaroon ng strategiya na nagmumula sa Diyos. Amen? That's why pay attention sa 7 binigay ko sa inyo. Amen? Ano yun? No? There will be an open intimacy. There will be an open heaven. There will be an open opportunities. Favor. There will be an open provision. There will be an open houses. There will be an open hearts. And there will be an open door. Is that right? No? So look at, no, lahat ng mga ito, you know what? Bahagi saan? Sa probisyon ng Diyos base sa estratehiya na nais niya na ibigay sa iyo. Para lamang mabigyan ng katuparan kung ano yung plano niya, kung ano yung nais niya mangyari sa buhay ng bawat isa. Later, no, I will give you a supporting verse, no, upang sa ganun makita niyo, where is that in the Bible? Where did I get that? Amen? Remember, in the year 2011, no, ang propeta ng Diyos, on this last day, sinabi niya, this year of 2011 is what? Is the year of increase. Is the year of unusual. And the year of what? Acceleration. Now, no, literally, I will show it to you. Where did I get that 7 also from the Bible? By God's grace. Look at this. No, later. No, just wait. Okay, just wait. Okay. So, did you get this already? You need a company of people
who are willing to give their life just to fulfill the mandate. Now, where did I get this verse? Remember, in verse 3, sabi dito in Joshua chapter 8, so Joshua rose with all the people of war to go up to Ai. No? And Joshua chose 30,000 men, valiant warriors, and sent them out at night. Now, no, remember this term or this word, valiant warriors. Pag sinabi bang valiant warriors, ano ang ibig sabihin? Matatapang, magigiting. Tama ba? Tama ba? Pag sinabing valiant man, it's like a brave man. Tama? Tama po. Now, look at this. I want you to open your Bible this time in the book of Acts, chapter 19. Are you there? Are you ready? In the book of Acts, chapter 19. Hallelujah. Are you ready? Are you excited? Okay, do not sleep, okay? Okay, allow God to stretch your capacity. Amen. Amen? Amen. Okay? In chapter 19 verse 1, sabi dito in the book of Acts, no, basahin ko sa Tagalog version, samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo naman ay naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Epeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo? Hindi po, tugon nila. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo. 3. Kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan? Tanong niya. Sa bautismo ni Juan, anila. Sinabi ni Pablo, ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila ay nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila ay humigit kumulang sa 12 lalaki. Look at here on verse 8. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumasok sa sinagoga, no? At nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Now, no, mark this word. Anong sabi dyan? No? Anong ginawa ni Pablo, by the way? Pumasok siya sa mga sinagoga. Anong ginawa niya? Buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. I will read this once again, especially this verse 8, no, in English translation. Okay? For you to identify or to understand kung ano yung valiant warriors na sinasabi in the book of Joshua sa ating kapanahunan. Are you with me? Amen? In chapter 19, verse 8, look at the same book. And he entered the synagogue and continued speaking out boldly for 3 months, reasoning and persuading them about the kingdom of God. Now, look at this word, sinabi rito, speaking out boldly. Tama ba? Amen? It's because kung babalikan natin dito, sabi, you need a company of people. Amen? This is not a suggestion. Are you with me? This is a clear instruction. You need a company of people who are willing to give their life just to fulfill the mandate. Then, where did I get this? Remember in the book of Joshua chapter 8 verse 3. Remember that. Kailangan mo ng
mga tao na kung saan handang ibigay ang kanilang buhay para bigyan ng katuparan ng mandato ng Diyos. Now, makinig kayong lahat, mga kapatid. Nakikita nyo ba ang buhay ninyo para saan? Na handang ibigay ang inyong sarili para lamang bigyan ng katuparan ang plano at mandato ng Diyos sa huling mga araw na ito? Or we just only a what? A Sunday Christian? I hope and pray na hindi. Tama ba? That's why, if you remember, in the book of Joshua, anong sabi rito? In verse 3, Joshua 8, verse 3, sabi rito in verse 3, so Joshua rose with all the people of war to go up to Ai. Tama ba? Tama ba? Rose with all the people of war to go up to Ai. Remember that? No? And Joshua chose 30,000 men, valiant warriors, and sent them out at night. Bakit kinailangan banggitin sa Biblia, valiant warriors? Hindi na lang sinabi rito na warriors. Para bigyan ng diin or emphasis, ang alin, na yung 30,000 na mandirigma, hindi lang sila sundalo, kundi sila ay mga matatapang na sundalo. Now look at Paul sa time ng Acts. Ano napansin nyo kay Paul? Look at this. Makikita mo yung sinasabi rito in the book of Joshua sa katangian ni Pablo. Amen? Paano ko nasabi? Paano ko nakita? Where? Where is that? In the book of Acts 19, verse 8. Sabi rito, in verse 8, and he entered. Sino? Paul. Where? And he entered the synagogue and continued speaking out boldly. Alam nyo ba, yung synagogue, sa kanilang panahon, it's a church. Now, it's like this. Hindi po pwede na basta ka na lamang tatayo dun sa church, especially kung yan ay mga Church of the Jews, or Synagogue of the Jews. Amen? Sa kanilang panahon, at hihikayatin mo sila, pangangaralan mo sila patungkol sa kaharian ng Diyos. What do you think? He's a valiant man. A brave person. A true man of God. Amen? Amen? Look up. Sa Tagalog, sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ngayon, hindi natin kasi pwedeng daanin sa dahas o sa armas ang katapangan natin. Tama ba? Yun ay wala sa lugar. Amen? Hindi mo pwedeng gamitin ngayon yung armas mo o yung kutsilyo mo o yung itak mo. Sumama ka sa akin sa church. You cannot do that. Tama ba? Why? It's because merong tinatawag na freedom of religion in our nation. Amen? But you know what? Gusto kong unawain ninyo yung sinasabi dito sa salitang, sa salita ng Acts chapter 19 verse 8. Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit si Pablo ay nagsasalita na matapang siya, hindi dahil sa matapang siya magsalita, kundi dahil buo ang kanyang loob. Wala siyang pakialam, na, listen to me, kung ma-defile
yung mga religious system sa panahon na yon, o yung religious order sa panahon na yon. Ang alam niya at nasa puso ni Pablo, isa lang. Ano yon? Kailangan niyo na maunawaan kung ano ang salita ng katotohanan at kung ano ang kaharian ng Diyos. Why? Dahil sa panahon nila, nila Pablo, ang mga tao ay alam lamang ang alin? Ang salita ng Diyos sa panahon ng lumang tipan. Did you get this? Ang alam lamang nila sa panahon na yon ay ang alin? The Book of Law. O yung tinatawag na Pentateuch. O yung tinatawag na the first 5 books of the Bible. Which is patungkol saan sa batas ng Diyos na sinasabi pa sa lumang tipan. Did you get this? Ang katangian ni Pablo dito, siya bilang matapang na tao, this time, ang kanyang katapangan ay sa paghahayag ng salita ng katotohanan sa buhay ng mga tao sa panahon niya. Look at this. Sabi nito in verse 8, and he entered the synagogue and continued speaking out boldly. Pumapasok siya sa mga sinagoga o iglesia at nagpapatuloy sa pagsasalita ng diretso sa loob ng 3 buwan. Reasoning and persuading them about the kingdom of God. Pag sinabing reasoning, pinapaliwanagan niya at hinihimok niya o hinihikayat niya sila patungkol sa kaharian ng Diyos. Take note these 2 words. Reasoning, anong sabi dyan? Pinapaliwanagan and persuading them. Hinihimok. Nino? Ni Pablo. Sino? Itong mga nasa old order. O tinatawag na mga traditional na mga tao. O yung tinatawag na mga religious groups sa kanilang kapanahunan. Para saan? Patungkol sa kaharian ng Diyos. Nagkakaunawaan ba tayo rito? Amen? Hindi ibig sabihin, sa panahon ni Pablo, sila ay naniniwala sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang kanilang kaisipan, ang kanilang ginagawa ay nasa tama pa rin. Did you get this? The reason kung bakit matapang ang loob ni Pablo na tumayo sa kanilang harapan, for one reason. Ano yun? Dahil ngayon, nabuksan ang mga mata ni Pablo sa katotohanan, hatid ng Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Dulot ng salita ni Jesucristo na kanyang tinanggap at narinig. Na kung saan, nakita niya kung sino si Jesus at narinig niya kung ano ang patotoo ng mga taong ito na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. That's why if you remember, sino si Pablo? Siya dati ay ang nagngangalang Saul. Tama? Sino si Saul? If you're going to read the Bible, you know what? Siya ay isang persecutor. Bukod sa pagiging persecutor, alam niya kung ano ang batas ng Diyos. Did you get this? He is rooted and grounded pagdating sa batas ng Diyos. That's why hindi mo siya pwedeng ma-defile sa kanyang prinsipyo sa buhay. But the only time, na nabago ang kanyang mentalidad, the only time na nabago ang kanyang kaunawaan, nung siya ay personal na nagkaroon ng encounter sa Panginoong Jesucristo. Is that right? Nung narinig niya mismo ang Panginoong Jesucristo sa kanyang harapan na nagsasalita, Pablo, bakit mo ako inuusig? Sorry, Saul, bakit mo ako inuusig? Did you get this? Is that right? No? And then, anong sabi niya? Panginoon? Is that right? Can you imagine that? Kinailangan humantong yung buhay niya doon sa ganong encounter. And listen to me,
I know and I believe na kayo din ay merong personal encounter sa presensya ng Diyos. Hindi